Bata, matanda, babae o lalaki, everybody can play. All you've got is one shot to prove you are the best. Okay guys, let's go! 1, 2, 3, go! And of course, who would question how we Filipinos truly love this game? Having said that, our show Barangay Basketball rounds up some of the most exhilarating teams in the communities of Metro Manila. In San Juan, Barangay Kabayanan Archers Kabayanan Archers Team! and Barangay West Crame Wildcats. In Mandaluyong, Barangay Hulo Blue Pirates and Barangay Namayan Dawn Seekers. Namayan! In Quezon City, Barangay Payatas Knights and Barangay Kamuning Balls. Kamuning! In Valenzuela, Barangay Paso de Blas Bombers and Barangay Ugong Sonics. Paano Barangay Ugong? Ang star players natin ngayong linggo ay parehas sinubok ng pisikal na limitasyon. Ang isa, 3 buwan na nakomatos matapos mag-collapse dahil sa paglalaro ng basketball. Ang isa naman, medyo matagal na nalulong sa bisyo. Pero dahil sa inspirasyon na dala ng sports na basketball at pagmamahal ng kanilang mga teammates ay unti-unting nakabangon. At ngayon, dala ang kanilang mga teams dito sa Liga ng Barangay Basketball. Ang competing teams natin ngayong linggo ay ang Namayan Dawn Seekers mula sa Mandaluyong City at ang West Crame Wildcats mula naman sa lungsod ng San Juan. Dito sa Barangay Namayan, sa lungsod ng Mandaluyong, matatagpuan ang pinakaunang basketball court sa Pilipinas. Dito rin nag-iensayo ang pambato ng distrito para sa ating barangay basketball, ang Namayan Dawn Seekers. Hindi raw nahirapan si Coach Nick Santiago na buuin ang kanyang team dahil likas ang galing ng mga kabataan ng Namayan pagdating sa sports, lalo na sa basketball. Yun naman ang fundamental, yun naman ang kalakaran, yun ang dapat matutunan, yun ang dapat maging panuntunan kung ikaw magdadala ng isang team. So kinakailangan ma-motivate mo yung ating mga manlalaro, lalo pat itong mga kabataan, na sila ay matuto na magkaroon ng pagsasama na iisang pamilya lang, iisang team to, iisang goal. Kinakailangan talaga magsama-sama kami para sa ikabubuti, para doon makamit namin yung goal namin pare-parehas. Ang individual na galing kapag pinagsama-sama raw ay isang malakas at pang-champion team gaya ng Namayan Dawn Seekers. Nakikita ko yung kanilang pagiging seryoso, yung hangarin nila na matuto, at yun nga, makamit kung ano yung inaakala naming makakabuti para sa aming barangay. Pero hindi daw uubra ang galing lang para magkampiyon. Dahil gaya ng ibang sports, malaki ang papel ng science at technique para manaig sa kalaban. Perhaps yun nga kinakailangan yung camaraderie, nandun palagi. Then, yung pagiging proactive.
Hindi pwede kasi na uniforme lang magiging habol mo, magsusuot ka lang ng uniforme, pagkatapos nun wala na. Ito, mahabang liga, so preferably, meron talaga tayong preparasyon. Hindi lang di sa simula na tayo mari-uniformehan, magsuot tayo ng uniforme, kinakailangan talagang ibuhos natin ang ating panahon para makamit natin kung ano yung ating hangarin para sa ligang ito. Itinuturing daw nila ang isa't isa na bahagi ng isang pamilya, isang basketball family, ika nga. Kapatid nila ako, kuya nila ako, tatay nila ako, para yun nga, makita nila, maipaliwanag ko from there, makita nila yung side ko, maibigay ko naman sa kanila yung side ko, na maipaliwanag kong maigi, maibigay ko sa kanila yung tamang pamamaraan na maaaring magdulot ng advantage para sa team namin. At kung mayroon daw isang manlalaro na magsasalarawan ng puso at galing ng Namayan Dawn Seekers, ito ay walang iba kundi si SJ Kangayaw. Yung pagiging seryoso niya sa pag-iinsayo, yung kanyang kagustuhan na matuto pa, yung kagustuhan na madagdagan pa yung kanyang kaalaman, nandun yun, yung pagiging proactive. Hindi lang kaya nga kasi nga sa kanila ipinaliliwanag ko, hindi lang sa pag-uniforme ang paglalaro. Ako si SJ Kangayo, ang point guard ng Namayan Dawn Seekers. Hilig po talaga po namin ng basketball. Bata pa lang po ako, mga 6 years old pa lang po ako, sumasali na po ako sa mga liga dito sa Namayan. Pamangkin si SJ ng Basketball Hall of Famer at Olympian na si Narciso Bernardo. Kaya't aminado ang binata na matinding pressure sa kanya para maging matagumpay sa basketball. Nakaka-pressure din po maging pamangkin ng isang Hall of Famer kasi kami ang susunod na papalit sa kanilang pwesto. Nasa DNA na ni SJ ang galing. Idagdag mo pa ang matinding determinasyon na maging mas mahusay pa sa kanyang tiyo. Pero gumuho raw noon ang kanyang pangarap nang makomatose siya dahil sa paglalaro ng basketball. One week po akong na-coma sa Mandaluyong Hospital, tapos nag-operahan po ako sa ulo sa UARM. Internal hemorrhage tsaka hematoma po yung nangyari po sa akin. Hindi naging madali para sa kanya ang makabangon at gumaling sa kanyang sakit. Pero hindi raw siya binitawan ng kanyang pamilya maging ng kanyang mga teammates. Hindi na po ako pinaglalaro ni Mama, pero after 3 years or 4 years, bumalik po ako ng paglalaro. Kasi ayun po yung hilig ko eh. Talagang determinado po akong maglaro ng basketball. Siguro po sisuportahan niya po ako kasi ito po yung hilig ko eh. Tsaka sinusuportahan niya naman po kahit ano pong gawin ko. Napatunayan daw ni SJ na tunay na bilog ang bola. At ang dapat natalo ngayon, maaring makabangon at makabawi. Sa akin kasi, ibang-iba yung pakiramdam na naglalaro kang nahihilo. Hindi mo na alam yung ginagawa mong kung makakashoot ka pa ba o papasa. Yun. After kasi nung game doon ako nag-collapse. Hindi ako on game nag-collapse. Kaya determinado akong manalo nung oras na yun. Kaya pinilit ko pa rin kahit nahihilo ako. Hindi raw niya papayagan ang minsang pagkakasakit ay maging hadlang para siya ay maging most valuable player ng kanyang coach. Kailangan namin magtulungan para manalo. Kailangan ko rin magpursige. Lagi kayong magtutulungan para manalo. Makikinig kami sa coach, sa coaches, coaching staff, gano'n. Matindi ang hamon ng Namayan Dawn Seekers sa kanilang mga katunggali. Good luck na lang sa atin. Maghaharap-harap din tayo sa finals. Susunod, kilalanin natin ang West Grammy Wildcats. Sapat na kaya ang puso at pagnanasa ng Namayan Dawn Seekers para patumbahin ang kanilang kalaban mula naman sa Quezon City? Abangan! Gusto ko, I want to warm up sa shooting. So, let's go straight into it. Kalahati. Nandun. Hati doon. Okay? Come here. Pass. Isa sa pinuri ng mentor na si Vince Hison ay ang team mula sa Barangay West Crame, ang West Crame Wildcats. Sa kanilang session, hindi raw mapapasubalian ang drive at matinding pagkakaisa ng komunidad para manalo sa kanilang kinatawan sa Barangay Basketball League. For me, seemingly the most talented team, the most organized, and the most passionate. I mean, I remember the court is like right there, and everybody's like on top of the court practically.
Very good. And as soon as anybody hears a ball Take a bouncing, water it's break. like the whole community comes out to watch, and that just shows you that's a community Find out that a lot of stuff. is definitely behind, you know, the players and the team. And I think the sky is the limit for them. As far as this league goes, they have the tools to make it happen, and they definitely have the passion, they have the backing. So I think they're the team to beat. Ready, go. Si Coach Ronald Louie Laruscain, ang coach ng West Grammy Wildcats. Sa amin kasi, bawat player, sinihimay namin yung mga weaknesses nila. So, halimbawa, si player A hanggang kay player C, D, inihimay namin yun para pagdating ng actual game, alam na nila yung mga mali nila, yung mga lapses nila, lalo na yung mga previous game na nagkamali sila. Kaya pagdating ng actual game, maski pa paano na-eliminate namin or nababawasan namin yung mga pagkakamali ng mga players. Gaya ng Namayan team, parang pamilya ang turing ng coach at ng kanyang mga manlalaro sa isa't isa. Usually kasi, for 3 years na magkakasama yung team, kaya halos kahit sa ibang lugar dumadayo sila isang team. So, 8 to 10 players, magkakasama, magbabarkada, kumakain ng sabay-sabay, tumatambay sila na magkakasama sila. Since sila na nung mga bata pa yan, naging player ko na. Malaking tulong daw ang pagmamahal nila sa isa't isa para mapanatili sa team ang kanilang star player na si Ray Julius. Mahusay yun. Nagkataon lang talaga na hindi siya ganun ka-seryoso sa pag-aaral. Pero yun talaga naging buhay niya. Doon sa umaga pa lang, nasa court na siya, hanggang gabi, doon na yan. Doon na siya tambay. Kaya yung galing niya, hindi man siya nakapaglaro ng school, pero yung level ng laro niya pwedeng dalahin sa school kasi nga, experience siya, dayo rito, dayo sa kung saan-saan, maglalaro sa umaga hanggang hapon, hanggang gabi, kung sino-sinong kalaban, then yung confidence niya na-build talaga. Bata pa raw siya, mahilig na siyang mag-basketball. Ako si Ray Julius Abraham, kilalang Eggy Boy, point guard ng Barangay West Grammy Wildcats. Nagsimula po ako ng 9 years old po. Inspirasyon ko po ang kuya ko, siya po ang nagturo sa akin ng basketball. Dribbling, shooting, passing, mga basic po sa basketball. Utang niya raw ang kanyang bago at tamang landas hindi lang sa sports, kundi dahil na rin sa pag-alalay ng kanyang mga kaibigan at coach. Nasabi ko po, good influence ang basketball sa buhay ko kasi bumalik ako sa basketball at nagbalik din po ako sa pag-aaral. Ang lesson daw ni coach sa basketball nagagamit din niya sa personal na pagsubok. Kaya't hindi raw niya sasayangin ang pangalawang pagkakataon niya. Sa court man o sa larangan ng tinatawag na buhay. Education, siyempre po, pag di ka po nakapag-aral, hindi ka po makakakuha ng magandang trabaho. Galing po makakarating kung saan gusto mo mag-U-up, kaya napakalaga po. Sa court naman po, mahalaga po ang disiplina. Di ka po sumusod, di ka po matututo ng tamang galaro ng basketball kung nahayaan mo lang po na kaliwalay mo lang tinuturo sa'yo. Gaya ng Namayan Dawn Seekers, puspusan ng ensayo ng West Grammy Wildcats. Kaya ang hinamon may mensahe rin sa kalaban. Watch lang sila sa defense namin dahil yun ang priority namin. So, tingnan natin kung anong offense ang pwede nilang ibigay sa amin. Susunod, mga payo ng power couple ng basketball na sina Vince Hison at Patricia Bermudez Hison para ang nasa liga magkaroon ng tsansang umakyat sa pro basketball. Good. Boom. Left hand. Now opposite foot. Boom, boom. Shot. Okay? Wala nang mas makakaintindi sa mundo ng basketball kundi ang mag-asawang Vince Hison at Patricia Bermudez. Si Vince ay dating basketball superstar, basketball coach at ngayoy commissioner ng PhilSports Basketball Association, isang community-based basketball league sa Pilipinas. In regards to Barangay Namayan, we noticed that they had a player named SJ, and for me, he's what Puso is all about. He's a guy that, I mean, not terribly gifted. I mean, he's not like the biggest guy or the fastest guy or the strongest guy, but he definitely works hard, and no one can question his heart and his will to try to help his team win. There was a time that he even almost passed out during a game, but he just kept playing.
and he helped his team on to victory. And guess what? After the game, he did pass out. So, I mean, I guess he wasn't far from the tree on that one. But just to show you, you know, the kind of determination, the heart, that he was just willing to throw whatever was, you know, in front of him to the wayside just to complete his mission. I mean, for me, that's what Puso is all about. Si Patricia naman ay kasalukuyang head ng Sports 5. Siya ay ang kauna-unahang babaeng basketball television at radio anchor. I've seen so many players come and go in this industry after being around for 15, 16 years already. At isa lang talaga yung napupuna ko sa mga players eh. Dapat talaga malalim yung motivation nila to the point na para silang obsessed na maging magaling. Without that level of obsession, hindi talaga nila mapupush yung sarili nila para maging magaling, para mabuhos ang lahat ng kakayanan nila, mabuhos lahat ng puso nila. It's really impossible if you're just gonna take this lightly, if you're not serious about it, and if you're not ready to really actually give up so much, because basketball and anything that you want to pursue requires a lot of sacrifice. And these players over here, makikita mo, part of their motivation, hindi lang dahil gusto nilang maging magaling. Madami sa kanila dahil kinakailangan nila to. Para kay Patricia, mahalaga ang practice, gaya ng ginagawa ng Team West Krame, para maging mahusay sa larangan ng basketball. You will see players who will put up thousands of shots a day. Make basketball your habit, make basketball your way of life. Because if you're not gonna take it seriously, if you're not gonna give it your all, you're not gonna get everything that you've dreamed of. There's a lot of sacrifices that you have to go through. At syempre, marami ring mga beses na talagang hindi mo rin mararating or makukuha at makakamit lahat ng mga gusto mo. Pero hindi ibig sabihin kailangan ka nang tumigil. Magpursige ka lang. Don't give up. Pero higit daw sa practice, mahalaga ang puso, ang pangarap na maging pinakamatagumpay. Don't forget to dream, actually, because that dream, yung pinagnanasahan mo na maging isang matagumpay na basketball player, napaka-importante yan. Don't go for average. If you feel that you're good enough and that's good enough, it never is. You should always go for excellence. And you can achieve that by working hard, by not just having the right motivation, but having the right heart, but also having the right attitude. Mahalaga raw na makinig sa coach at sa mga taong nagme-mentor sa isang player. Being coachable is important, being a great team player is important, at dapat makapagkumbaba ka rin. Dahil sa isang basketball player, maski magaling ka na, kung hindi ka humble, kung masyado kang mahangin at masyado kang mayabang, you will be humbled. Kahit papano, kailangan pa rin na i-recognize natin as players na kung tayo'y napakagaling pa, may darating at darating na mas magaling pa. So let that be part of your motivation and remind you and serve as a reminder for you to constantly work hard. Pero sa huli, ang individual na husay ay hindi sapat kung hindi magtutulungan ang bawat isa para masungkit ang pinapangarap na kampyonato. Michael Jordan said there's no I in team, but he also said there's an I in win or even winning. There's two I's there. But really, basketball is not an individual game. Teamwork is actually the product of people respecting each other, people acknowledging their roles. Napaka-importante yan na talagang alamin mo yung role mo at intindihin mo kung ano yung kailangan mong gawin. Hindi lahat ng tao shooter. Hindi lahat ng tao kayang dumakdak. Dapat iba-iba talaga yung role natin at dapat sa isang team, lahat yan makukumpleto. You're a piece of a puzzle. And if you're not gonna complete that, and if you're not gonna play your role, butas ang puzzle mo, butas yung team mo para kang donut, may butas sa gitna. Hindi ka mananalo ng ganon. So teamwork is as important in basketball as that individual skill that you bring to the game. Sure, you can shoot 30 points, but how are you gonna get the ball anyway if no one's gonna pass it to you? So you have to acknowledge that other people in your team have to be as great as you. You have to make everyone around you better. If not, you're not going to get to where you will. Sure, you can win a couple of games, but I don't think you can go all the way and win a title if you're going to be self-centered and if you're not going to know how to play with your teammates. Sa susunod na linggo sa Barangay Basketball, tunghayan ang paghaharap ng Kabayanan Archers na dedikasyon ang tunay na puhunan at ang Hulo Blue Pirates na pambato naman ang kanilang mga shooter. At huwag papalampasin mamaya ang bakbakan ng Namayan at West Krame sa hardcourt
Pagkatapos ng barangay basketball, there's more to life in basketball. Alright, at good day mga kabarangay. Welcome po sa EBC Sports Barangay Basketball. At maghaharap po ngayong araw ay Barangay Namayan and West Crame Wildcats. At makakasama po ninyo sa paghahatid po sa inyo ng mga kaganapan dito sa Barangay Hulo ay inyong lingkod, Ben Bernaldez, ang EN Sports. Kasama po din po natin ngayon o sa umagang ito si Christian Agsalud, ang sa ating basketball analyst dito po sa EBC. Welcome Christian, welcome sa ating programa. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, makakasama niyo po kami para dito sa ating barangay basketball. Ayan. So magandang laban to, no? Namayan versus West Crame. Ayan. So sa ating this is the third game ng ating barangay basketball. So Namayan Dawn Seekers against West Crame Wildcats dito po sa Barangay Hulo. Ayan. So una na nakascore ang Namayan 4 points rather against West Crame number 1 with 1 point rather. Ayan. So Christian, how do you think that this ball game will be different from other previous games that we had? Okay, sa aking palagay, based on my analysis sa mga players natin, so match na match tong team na to. Sa point guard, sa forward, and sa center. So lahat sila sa laro, sa depensa, sa opensa, match na match. Kumbaga, parang balancing-balanse. Aabangan na lang natin kung sino yung makakalamang at makakausad sa kanila. Oo, mukhang maraming mga bata at maliliit siyang mga players dito sa both teams. Ayan, at Namayan, their lead going to 6 against 1 West Crame. At hawak ang bola ng West Crame. Yan, so makikita natin dito, no, Christian, at both teams are very young. And by the way, Namayan Dawn Seekers is headed by Coach Nick Santiago. Is also a former professional basketball player as well during the Mika days. The Mika. Oh, yeah. Then we have Coach Louis Laruscain of Wildcats. Siyang nagtitimon para sa Barangay West Crame. So maganda yung mga lineup na itong team na to kasi makikita mo marami itong promising player na pwede nating makita in the future leagues natin. That's correct. So yeah, West Crame tumatakbo. Steal ang Namayan. Alright, out of bounds. Balik ang bola sa Barangay West Crame. Number 9 rather, binababa ang bola. Pinasa kay Dana for 3. Oh, no good. Ayan. So medyo makikita natin dito ay although maliliit itong Barangay West Crame, kaibigan Christian. Tama. At welcome po sa Barangay Basketball. Ito po hinatid sa inyo ng EBC Sports, Net 25, Pinas FM 95.5, Radyo Aguila, and Eagle News PH. So, yun, split charity po. Isa lang po pumasok sa free throw number 14. Ayan, ang score po natin ngayon ay 6-4 in favor ng Namayan. Ayan. Limata, hawak ang bola.
going strong to the basket. Yun, basket Up and is under good. move. Nice shot. Parang yung dating PBA player na si Samboy Lim, no? Oo. Yung scoop shot na up and under. And then makikita natin dito mga promising players. Si Dimata from Namayan, Dawn Seekers. And then we have sa West Crame side naman, si ang promising sa West Crame, yung Santos, yung number 18. Ayan, si Santos. Yes. Yung Santos natin. Ayan, si Abraham. Ayan, si Abraham. Kailangan natin tutukan din yung mga bata niya. At nais natin pasalamatan ang Barangay Hulo for hosting our third game. Okay, bola mapupunta sa West Crame. Ayan, medyo dikdikan yung laban natin. Ang score natin ngayon ay 8-6 in favor ng Namayan. At 6 minutes and 10 seconds na nalalabi sa ating first quarter. Dimata again. Jump shot is good. Okay, 10-6 na po ang score natin. Favor of Namayan. Ayan. So I'm sure you also play ball, Christian. And kita na you also played in the barangay level. Ano masasabi mo yung level of competition sa barangay level? Of course, you may have played also ball for your college and school days. So, nung naglalaro pa ako, medyo matindi na yung preparation namin eh. Yung practice pa lang, training, tsaka yung mga coaches namin talagang pinaghahanda kami, lalo na pag may mga liga, may laban. Ngayon kasi ang competition ngayon, mga bata, mas malilikset, mas magagaling. So ngayon, mas maraming nahihilig sa larong basketball. So marami tayong aspiring and promising stars na yan. Yan yung last play natin, si Taguino, jump shot. Abraham. Ayun, yung mga talagang inaabangan natin. Doing everything for West Crame. Ang kalamangan ng Namayan nasa 4 na lamang. Taginod. Okay. Inbound lang. Namayan. Number 2. Nasa bola. Nahanap si Dimata. Oops. Sayang, alley-oop sana eh. Kaya lang, na-intercept. Yes. At may mga bagong pinasok si Coach Louie sa West Crame side. We have number 11, si John Acol. Wow, scoop shot. Sabi ko sa'yo, idol na idol niya sa Samboy Lim. Mga parang naglalakad at nagkakape sa ere. Nice basket by Paras. Alright, and block. Block by number 7. Podcast tumatakbo. So, sa West Crame side, you only have 2 big men na nasa rotation ni Coach Louie. Yan si Paras and then si number 7 si Damiao. Akol. Tumira ng 3, hindi pumasok. Pass break. Nice. Nice shot by number 26. Si Fontillar. Akol. Kita si Damiao. Strong in the basket. And 1. Foul counted. Counted lang pala. Counted lang pala. Ayan. At steal by Santos. Akol, pinasa kay Santos. Nice. Ganda ng pasahan, no? Talagang kabisado ni sila. Sobra unselfish play. Yan nga, kagaya na sinabi ko, dapat nilang on-eye ka dun sa Santos kasi talaga kahit saan liga, kilala yung Santos na yan. Talagang aspiring player talaga. Yon, nice. Offensive rebound kay Taguinod. Break lang po tayo at babalik po muli ang Barangay Basketball. Babalik po muli ang Barangay Basketball at patuloy po kayo nakatutok sa amin. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Ben Bernaldez at Christian Agsalud po. Ayan. So ngayon po, alos 3 minuto lang po natitila sa ating first quarter. Ang score po natin ay 16-12. Lamang po ang Namayan. Ayan. Mukhang maraming 3-point attempts ang ginagawa ng West Crame. Nice! Block.
Binababa. Mariwa, dinababa bola. Still by Santos. Santos bumababa. Nice, strong move. Nice shot by Santos again. Ayan. Lefty to si Santos eh, no? Parang left-handed player eh. Oo, ayan. Nice alley-oop. And 1-1. Monto. Tumitira na up. Hindi na-convert ang kanyang 3-point play. Sayang. Santos. Nice crossover move. Pinasa. May paras. Medyo orthodox shot yung ginawa ni number 41 doon, ni Sandrino. Hindi mo malaman kung hook shot or ano siya. O jump shot. Jump shot eh, no? Parang tila, tirang alahoy. Dimata, 4-3. Oh, good. Rebound ni Dimata. Nice. Ni Monto. By number 18 again. Yan, nakita natin maraming option dito si Coach Nick Santiago. Ano? They have big men on their side. And some of these are playing ball in their school. Isa yan si Monto. Isa sa mga talagang inaabangan sa Namayan. Yung mga leading scorer sa Look for Santos. Drive to the hoop. Nice, good. Tama mo yung strong side niya yun. Nandun siya sa strong side niya. Yeah, left side talaga. Tama, left-handed talaga siya. Grabe, pag nakapuwersa na, nakabuelo na, ang hirap ng pigilan ni Santos pagdating sa kaliwa. Ang kalamangan ng Namayan. Rebound. Score natin, 21-16. No good. Akol, bumababa. Wildcats, tumatakbo. Wow. Pinasa, nice Nice pass. steal from Akol. Nasobrahan sa pass. Nagkahiyaan. Yun, tama. Nagkahiyaan. Hindi alam kung sino kukuha. Ayan, nagdidribble po ang number 3. Yan, pinasa ay Dimata, dribbling the ball. Inasi sa ilalim. Nice drop pass. Galing talaga ng number 18, si Monto. Ayan. 3-point play again. Makukuha kaya? Nice. Ayun, basket is good. Substitution. Ay, makakita natin yung nila, yung passing lane. Alam na kung saan nakapwesto yung mga players nila. Parang kabisado nilang bawat isa, no? Ang score pala natin ngayon ay 24-16. Nice 3 points by Santos. Talagang mainit na mainit si Santos, kaibigan ng Christian. Talagang siyang score sa Barangay West Kame. Kaya parang on fire no? Parang nice. Siya yung leading scorer talaga ng ng West Kame. Alborte. Sumabit. Napakatangkad na itong taong. Ang laki na itong batang to. Ano kayang height na ito? Nice shot. Mga siguro mga 6'2", 6'3 yan. Laki eh. Substitution. 15 seconds remaining time. Players ni Coach Louie pero mabibilis itong mga batang to. Ako, dalang bola. May dribble na. Okay. Man-to-man defense ang ginawa ng ngayon, ng Namayan. Oo, at nag-ship sila kanina, binigay kay Sandrino. Yun yung sinasabi natin orthodox shot. 26-21 in favor po ng Namayan. Ayan, at nagbabalik po tayo sa ating second quarter ng Barangay Basketball at nagharap po ngayon ang Namayan Dawn Seekers versus West Kame Wildcats. Ang Barangay Basketball po ay hinatid sa inyo ng EBC Sports Net 25, Pinaset ng 95.5, Radyo Aguila, Eagle News PH. Ayan. At kasama ko po sa naghatid sa inyo mga kaganapan sa Barangay Hulo, ang ating basketball analyst si Christian Axelud at ang inyong likod, Ben Bernales. Okay, so magandang hapon. So, based on sa first quarter yung nangyari natin kanina, yung mga leading scorer, ang leading scorer ng Namayan, si Alborte with 10 points and si Taguinod with 10 points. Sa West Kame naman, sabi natin, yung hot shot, yung mainit yung kamay. Si Santos with 12 points. Ayan na naman, speaking of Santos again. puntos na naman.
parang siya yung main man ni coach no? Nice, steal! Oh, steal all around. Steal and points. Oy, no foul. Walang foul na tinawag. Sayang. Medyo pinilit yung tira Hindi hinintay yung kakampi. Pagka steal, diniretso agad. Sayang. Alborte, pinasa kay Monto. Nilapit ang bola. Alborte, nice offensive rebound. Hindi mo, malalaki na yung mga players ng Namayan. Mukhang nag-big man lineup sila ngayon. Mukhang na-anticipate ni coach na kailangan ipasok na yung big man para kasi ang medyo dalawa lang nga yung malaki ng West Krame, si Paras at si Damiao. Tama ba? Tama, si Damiao. Yeah. Dalawa lang medyo malaki ng West Krame. So nag-big man sila ngayon. Medyo nakita natin yung height advantage ng Namayan ay prevailing talaga sa ball game na to. Ayun. So yung last basket natin, si Alborte. Yan. Muscle man. Malaki ako. Sa ilalim ako. Parang gano'n ang sinabi. Yan. 3 point. Pero may tira din. May tira. So iba talaga ngayon. Bentahe. Pag malaki ka na, may tira ka pa, bentahe talaga yan. At magaling ka pa magdala ng bola. Tama. Iba na mag-usapan natin dyan. Nice! Drop pass. Nakascore si Almacin. Adrian. Wildcats. So ang score pala natin ngayon is 31-25 in favor of Namayan po. Ayun na naman na sinasabi. Tanong mo yung teardrop na hook shot na jump shot. 3-in-1. 3-in-1. Parang kape lang yan. Parang kape lang. Iba to si Sandrino. 10 seconds to shoot. 10 seconds. Yun, score by number 6. Natin at ang score ay Namayan, leading 33. West Krame at 27. Apol tumira ng 3. Pasok. Basket is good. Apol for 3. Tumira ng 3. Ayan. Ang layo nun, sobra. Ang kalamangan natin ay lapitan ng West Krame sa 3. 3 na lang. Nice defense by Akol. Wildcats, nakakawang bola. Mukhang nagbago na ang momentum, kaibigan Christian. Nagpalit na, nag-shift na dahil sa defense. Pumasok. From West Krame. So ngayon, tabla na po tayo. Ang score natin, 33 all. Mukhang bumawi. Mukhang narinig tayo, kaibigan. So, bigas sumagot agad ang ang Namayan, 3.5, pinakitaan tayo. Masushoot kaya? Nice conversion. Ayan. 3 ulit ang kalamangan ng Namayan. Ayan. Nababa ni Akol ang bola for West Krame. Sandrino humingi ng bola. Alborte. Nice layup. At medyo lumalaki na uli ang kalamangan ng Namayan. Nakatikim na ng konting dikit. Kita mo yung lapad ng bata. Libadbad. Si Alibadbad, no? Walang takot, no? Parang yung 3 toro ng Namayan. Sandrino. Nice shot. Sandrino. Galing Sandrino, no? Pagkagaling sa steal, puntos agad. Ito yung defense Akol. Kaya reaching foul na tinawag. Time out. Wildcat. Ayan po at welcome back sa ating ball game. At babalik po ang Barangay Basketball, Namayan versus West Krame. At ang kalamangan po ay isa na lamang sa Namayan. Isa na lang. So, ang bilis sumagot ng West Krame. So, hindi sila nagpapalalo. Sobra lalo yung Alibadbad. Tumira. Ayun. Grabe. So, mainit si Alibadbad. Sinabayan ni Alibad de la Cruz. Limata. So, ngayon, lamang na po ang West Krame. For the first time, lamang ng West Krame ng isa. Ang score natin, 39-38. Ayan. At medyo nakakuha ng foul. So maganda din yung bilin ng coach ng Namayan at takihin sa loob kasi malalaki nga naman sila. Tapos walang pantapat sa malaki ang West Krame. Kaya yun ang dinadali. Kaya palagi nasa free throw line ang Namayan. So ang
ano naman ng West Cames to run the ball and at medyo pressure defense until you get a steal. Tama. Montpellier. Alright, at out of bounds. Turnover po. Ayan. Bola po ngayon ng West Crame. At Barangay Basketball po ay hinatid po sa inyo ng EBC Sports, Net 25, Pinas FM 95.5, Radyo Agila, na Eagle News PH. At kasama niyo po ay naghahatid ng mga naganapan dito sa Barangay Hulo at ang aksyon ng Barangay Basketball, Ben Bernaldez po ng EN Sports at ang ating basketball analyst si Christian Agsalud. Magandang hapon ulit sa iyo, kaibigan Christian. Ayun, magandang hapon din. Ayan, nakakashoot lang ng Namayan ngayon. Ang score natin is 41-39. Ayan, set daw, sabi ni Akol. Ayan na. Alibadbad. Jump shot, wala pang mintes. Si Alibadbad, no? Parang 4 out of 4 na si Alibadbad. So ngayon, fourth deadlock na po natin. 4 na beses na tumatabla. 41 all ang score natin. Montpellier. May foul na tinawag. Demata inbounding the ball. Binigay kay Mariwa. Demata. Okay, 3-second violation. Tinawag. Talagang match na match talaga yung laban, no? Even though na mas maraming malaki ang Namayan, na-anticipate naman ng West Crame kung anong gagawin. No? Parang diadaan sa Fast and the Furious, eh. Oo, ayan. At deskarga ang mga bitiwan ngayon sa West Crame. Liab Sandrino. Wow. May foul na tinawag kay Desilos. Yan. Nasa free throw line ngayon si Demata. Ayan, first shot. Basket is good. Ayan, second throw natin. Ayan, ba natin second we throw. have on the floor sa West Crame, Refonte, Descarga, Sandrino, Alibadbad, ayan, Desilos. Descarga. Pinasang bola. Pinapaikat ang bola, Sandrino. West Crame side naman, we have Mariwa, Alborte, Demata, Montpellier. And ang big man nila, si De La Cruz. Ang laki ng De La Cruz. Nice jump shot by Demata. At maraming salamat po sa Barangay Hulong sa pag-host ng ating Game 3 ng Barangay Basketball. Sandrino tumira ng 3. Ayun naman Rebound ni De La Cruz. semi-hook sa jump shot ni Sandina. Alibadbad, sinubukan tumira ng 3. Alibadbad, naman si Alibadbad. Kaibigan ko siya, mainit ang batang to. Wala pang mintes. Grabe, nagbabaga ang kamay nun. Samantala si Demata ayaw naman paawan. Sinagot yung 3 points. Na foul ni Refonte going into the basket. Ayun, bawi yung 3 points kanina, Alibadbad. Binawian ng 3-point play ni Demata. Ayan, score natin 47-44 in favor of Barangay Namayan Dawn Shooters. Alibadbad, tumira ng 3. Rebound, De La Cruz. Pinasa kay Mariwa, binababa ang bola. Ayan, si Menya, set daw. Abraham, binabantayan si Demata, pinasa. Nice steal by Wildcats tumatakbo, Desilos. Bumababa ang bola. Butata, block by number 23. Hinabol pa. Abraham trying to set the ball. His teammates, Desilos. 10 seconds to shoot. Nice jump shot by Refonte. So parang napapansin ko, dun sa right side na yon, paborito nila mag-jump shot. Parang halos lahat ng puntos nila dun sa right side ng basket natin. Sa kanilang court. Tama ka dyan, kaya kaibigan Christian. Montpellier, tinasa ang bola. Uy, na-block. Partially block. Pass break ngayon ng West Crame. Desilos. Uy, walang bola. Jump ball. Siyempre at ball possession sa Namayan. Sa Namayan. Kita si Demata nag-hesitate. Taginod.
Taginod, block. Block ulit si Taginod. Nakuha ang bola ulit. Rebound ni Paras. Abraham bumababa. Wildcats tumatakbo, Argarin. Pinasa. Mapasahan si Agarin. Wala, ang lalaki nung come-over sa kanya. Hindi niya nakita. Binato niya palabas. Sayang yung steal. Sayang possession na yun. So, ayan, ikot din ang bola. De La Cruz, big man ha. Wow. Tumitira ng tres. Sentro yun ha, nagte-tres. Ponte. Hang time. Taginod, rebound. Binigay ni Mariwa. De La Cruz. Pontillar. Block. Okay, bola pa rin ng Namayan. Steal again. Nasa ang bola. Ay sa Algerin. Score po natin, 47-48. Mga po ang Wildcats. Babalik po ang Barangay Basketball. Alright, nagbabalik po ang Barangay Basketball at kasama niyo pong muli Ben Bernaldo sa EN Sports at ang kaibigan natin ngayon, makakasama Christian Agsalud. Okay, so start na po ng third quarter natin. Yung base po ng highlights natin for the first half. Okay, so on the second quarter na po tayo. Ang leading scorer po naman sa Namayan, si Alborte with 11 points and si Alibadbad with 11 points para sa West Crame. So match na match yung dalawa. Kumbaga sa first quarter, ang score po ng Namayan is 26 and ang West Crame 21. Dikitan. So vice versa. Nung second quarter naman, ang ginawa naman ng West Crame is 27 points kontra sa 21 points ng Namayan. Kita naman natin yung Alibadbad, no? Sobra. Gumawa. Ayan. Gumawa. Medyo nagpahinga yung Santos eh. Yung Alibadbad ang kumamada nung second quarter. Pero nung first quarter, yung Santos. So match na match. Isa lang ang lamang ng West Crame tapos ng first half. Thank you very much for that, Christian. At balikan po natin ang kaganapan dito sa Barangay Hulo. At medyo dumarami na ang mga nanonood sa atin dito. No? At maraming salamat sa Barangay Hulo for hosting the third game of Barangay Basketball. Ayan. Monto, hawak ang bola, binigay kay Fontillar, Mariwa, binababa ang bola. Pinasa kay Fontillar, Dimata, nag-hesitate, binalik ang bola kay Mariwa. Kita natin yung pasahan ng bola dito ng Namayan. What's your thoughts on this, Christian? Maraming passes before taking the shot. Siguro, ngayon napansin ko kanina, ng first half medyo hindi ganun kaganda yung ball rotation nila. Pero after ng first half, siguro pag nagpahinga, kinausap ng coach, parang nag-rotate na sila. Parang lahat kailangan makahawak ng bola bago tumira. Lamang na naman ng West Crame, courtesy of Argarin. Layup. Score natin 52-51. Favor of West Crame. Ito natin yung pasahan na yun. Napakaganda. Dimata, strong to the basket. Rebound. So lahat ngayon, nakakahawak na ng bola. Ayan. So gumanda yung ball movement ng Namayan. Mga touch passes na yan. Baseball pass, hindi complete. Fontillar, binababa ang bola. Nice D by West Crame. Sandrino, ayan na naman yung sinasabi natin tiran. Yung Sandrino. Ayun. Parang teardrop shot ni no? Nice alley-oop. Alley-oop play. Nice shot. Fontillar and Taginod. Si Alexander Dano balik sa ball game. Nice. No look pass by Abraham. Binigay kay Sandrino. Mariwa trying to set up the play. Fontillar binigay kay Monto. Naghihintay sa ilalim ng basket. And one. And kita natin to yung execution ng play talagang kaya lang hindi na ipasok ni Monto ang kanyang charity. Abraham binababa ang bola.
Argarin for long 3. Pasok ang long 3. Mala Steph Curry yan, Christian. Grabe, mukhang galing parking lot. Ang layo. Baka galing pa sa kabilang barangay ang tira na yan. Ang layo, sobra. Pati ako mutik nang mapatayo dito sa upuan ko ngayon. Sobrang layo. Ayan, last fast break. Abraham, crisscrossing the middle. Mariwa, binababa ang bola. So, lamang pa rin ang West Crame ng 2 puntos, 57-55. Demata. 10 seconds. Nice. Slicing in the middle. Walang foul. Tinawag. Monto. Rebound by Taguino. Foul. Doon lamang nagkaroon ng tawag. For Taguino. Mga ganitong laban talaga, no? So, medyo konting tagahanap ng tawag yung mga players. Ay. Oops, 2 free throw, wala. Mintes, mula kay Taguino. Rebound by Sandrino. At binababa ni Abraham ang bola. Danao for long 3. Rebound. Short, sayang yung putback ni Argarin. Short lang. Taguino, 2 points. Unselfish play. Kita mo, titira na lang, pinasa pa. Exactly. Galing. Yan ang importante dyan. You score points for your team. Ito natin, medyo nag-attempt ng 3 points ang West Crame dito sa ating third quarter. They're trying to get the lead. Rebound by Damiao. Sandrino. Danao. Nice jump shot. Nice jump shot. At medyo challenge pa yun, ha? Malinis na malinis. Swak na swak yung shoot sa basket. Parang nilinis yung no? Linis. Si Mariwa. Yan. Pinababa ang bola. 10 seconds to shoot. Demata. Demata for 3 points. Nice 3 points by Demata. Nice shot. At ayan, nagsasagutan to ng 3 points. Danao. Nice layup. Rebound, Abraham. Doon ko sa ilalim, wala. Malakas. Monto, binababa ang bola. Steal by West Crame. Abraham. Challenge. Foul. Tinawag ni Ref Bimbo kay Demata. Substitution. And we also like to thank Scan International for being here, helping us with the security and orderliness of our ball game. Yun. Ngayon, ang score natin, bumalik na naman ang kalamangan sa Namayan. So, 2 kalamangan niya. Ang score natin is 61-59. Ayan, nasa free throw line na po ngayon si number 25. Abraham, yun. Naipasok kanyang free throw. Isang free throw, yun. Isa lang pumasok. Ayan, at kayo po ay nakatutok sa Barangay Basketball. Ito yung natin po sa inyo ng EBC Sports, Net25, Pinas FM 95.5, Radyo Aguila, and Eagle News PH. Ayan po. Ayan, ikot ang bola ng Namayan Dawn Seekers. Monto. Offensive rebound. No match talaga ang West Crame. Maraming big men. Height advantage talagang pinapairal lang Namayan. Pag nagmintes, may nagre-rebound na malaki sa weak side. Danao, tumira ng 3. No good. Three points again, no good. Pass break ulit ang Namayan. Pontilar, 2 points. Pontilar na nakashoot. At nice natin pasalamatan din ang ating mga cameraman and crew ng EBC. At ang ating director, si Director 10 seconds to shoot. ating DOP, si Gerald Reyes, and ating cameraman, si Jojo Emilio, Boogie, si Paolo, at ating mga audio man din na tumutulong sa ating ngayon sa coverage ng ating third game ng Barangay Basketball.
Okay. Foul si Fontilar. Fontilar. Ayan. So ang kalamangan na po ngayon ay 5 ng Namayan. Score natin is 65-60. Akol, nakakita ng nasa black. Ayan, ang hirap talagang pumasok sa ilalim pag Lan of the Giants. Ika nga. Pag ang lalaki tas nakapayo, ang hirap ilusot ang tira. Tama ka dyan, Christian. At ayan sa West Crame, sa loob si Pacho, si Akol, si Paras. And we have 10 seconds to shoot. Dimata, 2 points. Ayun, si Dimata nakashoot. Paras, rebound, Namayan. So lumalaki na yung kalamangan ng Namayan ngayon. 7 na po siya. Dimata, nawala ang bola, binigay ulit kay Mario. Nice, alley-oop play. Taginod. Okay, back to ball game na po tayo. Ayan. So, ang lamang na po ay siyam. Ang score natin ay 69-16, favor po ng Namayan. Coach Louie, mukhang relax pa rin. Out of bounds. Medyo close lang tayo. Ayan, sunod-sunod ng turnover ng West Crame. Kaya siguro, mukhang seryoso na si Coach Louie. Hindi na nagugustuhan niya nangyayari sa kanyang team. Foul ang tinawag ni Coach ni Ref Bimbo. Number 12. Diskarga, tinawagan ng foul. Nice din natin batiin na kaibigan Christian, nanonood nga sa atin ngayon, si kaibigan Vince Sison, Commissioner ng FBA. Yan. Magandang umaga, Sir Vince. At of course, si Sir LJ Serrano, katuwang ng ating kaibigan Vince. Ayun, so magandang umaga po. Ay, idol natin yan, si Vince. Si Vince, siya ang naging parang mentor ng bawat barangay. So, giving some of his experience and expertise yan, sa basketball. And sana. At marami naman silang natutunan dyan. Sobra, kahit ako, idol ko yan. Lalo pa nung naglalaro si Vince Sison. Nung PBA times siya pa, no? Vince the Prince Sison. Tama yan. Gordon's Gene yan. And 90s, 97, 95, 97 ng Barangay Ginebra. Still. Pass break na naman ng Namayan. Ayan, lumolobo na naman ang kalamangan ng Namayan. Ang score po natin is 73-60. 13 na po ang kalamangan ng Namayan. Ayan, medyo mukhang kailangan na yata tumawag dito ni Coach Off. Foul, reaching foul ang tinawag. Akol. Traveling ang tinawag. Grabe, sunod-sunod ng turnover ng West Crame, no? Oy, block. Pero tinawagan ng foul. Alborte. Hindi pa nagbimintis na sa Alborte sa free throw. Ayun, nabate. Nabate. Ayan, nagmintis na. Akol, nice dribbling skills ba yan? Akol, at pinasa kay Alibadbad, Descarga. 10 seconds to shoot. Refonte. Nakita natin, di pa na ibabalik si Santos. Mukhang... Akol, wala pa rin. 10 seconds. Last 10 seconds sa ating third quarter. 5. Akol. Descarga, tumira ng 3. No good. And that's the end of our third quarter. Lamang po ang Don Seeker 74-60.
At nasa fourth quarter na tayo, kaibigan Christian. At ano masasabi mo sa third quarter natin dito? Okay, based dun sa third quarter natin, grabe, maraming tinirang 3 points ang West Crami pero hindi na-convert. At sunod-sunod pa yung turnover nila. So siguro nagulat sila sa biglang depensang binitawan o binigay ng Namayan. Biruhin mo, 12 points lamang ang na-shoot ng West Crami sa isang quarter. Pero ang Namayan, lahat ng turnover nila na-convert. 28 big points. Kaya lumobo ng 14 ang kalamangan ng Namayan. Okay, ayan, huli nakascore sa basket si Abraham. Pero tinawagan ng foul, reaching foul si Santos. Ayan na, binalik na sa ball game. Mukhang pinagpahinga ni Coach Louie itong si Santos the whole third quarter. Abraham pinababa ang bola at ipinasa kay Paras, hindi nipasok. Ano kaya sa tingin mo nagiging adjustment dito ng West Crami para mapababa ang kalamangan dito, Christian? Ayan, siguro kung ako yung coach, kailangan natin na may stop yung mga scorers, malimitahan sila mag-score, mag-full court press, mag-trap tayo, tsaka magandang depensa. Kasi 'di ba, the best offense is defense. So 'yun ang ano natin sa basketball. So kung hindi nila ngayon ang oras kasi fourth quarter na ngayon. So dapat ibigay na nila lahat para makahabol at manalo sa larong ito. Ayan, at you've heard it from sa ating kaibigan Christian at one of our basketball analysts dito po sa ABC Sports. Bola hawak ng West Crami Santos. Abraham. Foul. Ang tinawag kay number 2. Third personal for Iglesias. Iglesias. Yun. Abraham, 2 points. Ang sa streetball ang tawag doon, nakaw. Nakaw play. Nakaw, nakatalikod. Biglang sinundutan. Yun. Pero na-convert agad. Ang galing. Ayan, medyo mahabol na ngayon ng West Crami. Ayan, humihigpit na yung depensa nila ngayon, no? Casabuena for 3. No good. Rebound ni Damiao. Paras. Ayan na si Paras. Nice. Ito natin itong mga pressure defense na ina-apply ng West Crami. Alborte. Ay, correct me, that's Cesar, RT Cesar, a block. Ayan, at magbabalik po. Ayan, at patuloy po kayo na nakatutok sa Barangay Basketball at natin po sa inyo ABC Sports, Net 25, Pinasa FM 95.5, Radyo Aguila at Eagle News PH. At lamang po ang Barangay Namayan, 74-67 against West Crami. Monto, rebound. Mukhang nahirapan sa rebound. Santos, challenge ni Monto, and 1! Ako, hindi tinawagan ng foul. Wala. Ay, ang ganda nung tira. Yung hang time, no? Parang nagkape sa ere. Ibang klase itong Santos, kaibigan Christian. So, kaya pala pinagpahinga ni coach ng third quarter para full stretch ngayong fourth quarter, no? Oy! Grabe yun! Ay na. 4-point play, foul, and isa ring talagang maraming nag-eye-on din kay Dimata, eh, no? Tama ka dyan, kaibigan parang, Christian. parang siya yung bumbero, no? Pamatay sunog. Pag nag-iinit na yung kalaban, bibira ng 3 points. And 1 pa, kasamang foul, di ba? Mahirap po yun. Sa basketball, yun yung pinakamahirap. Yung 3-point play, 4-point play, yun yung pinakamahirap sa lahat. Kumbaga, swertihan ka na. Turnover. Napalakas ang pasa ni Santos kay Agarin. Of course, we have to also acknowledge the presence of our commissioner, Coach Arlene Rodriguez. Ayan. At syempre, di matatawaran din ang resume ng ating commissioner. Champion coach sa PBA. And now he's coaching collegiate basketball sa we have NASCU.
NASCO, yeah. So, naging coach ko rin yan si Coach Arlene nung naglalaro pa ako sa Unity Games. Oh, okay. Yan. So, mabait yan si Coach Arlene. Sobra, stricto. Ang alam ko, nag-champion sila dun sa Shell. Oo, So, exactly. isang magaling na coach natin yan. Yan, at 10 seconds to shoot. So, siya ang ating commissioner ng ating barangay basketball. Back to the Po, ball game. at patuloy po kayo nakatutok sa Barangay Basketball. Ito po ay hinatid sa inyo ng EBC Sports Net 25, Pinas FM 95.5 Radyo Agila at Eagle News PH. At kasama po ninyo ang inyong lingkod Ben Bernaldez ng EN Sports at ang kaibigan kong si Christian Agsalud. Hinatid po sa inyo ang kaganapan dito sa Barangay Hulo. Magandang maga po ulit. Ayan. So ngayon, ang kalamangan lang ng Namayan ay 9 points. So malaking adjustment nga. Kaya lang, hindi nila mapigilan din ang pagsagot ng Namayan eh. 10 seconds to shoot. Traveling. Ayan, traveling. Ang tinawag. Ang oras na lang po natin ay 5 minutes and 30 seconds. Ayan, siyang pa rin ang kalamangan ng Namayan. Look pass by Abraham. Yan, 7 na lang po. Mukhang di bitaw ang Barangay West Crame. We have 5 minutes remaining in our fourth quarter. Mariwa tumira ng 3. Rebound. Last touch. Bola mapupunta sa Namayan. Same ball. Ayan, 7 na lang. 5 minuto na lang po natitira. Ayan, bola ng Namayan. Monto, binigay kay Mariwa. Fontillar, ito yung first 5 ni Coach Nick Santiago. Monto, rebound. Kuha ni Damiao. Bola, Santos. Ayan si Santos. Head and shoulder fake. And basket by Santos. Ayan na. Ayan na po. Umiinit na naman ulit si Santos. Ayan na. Yun, nakuha ang 3-point play. Itong si Santos, kalalayo mo parang ano lang, easy player lang. Pero grabe kung mag-init tong batang to. Ngayon, ang kalamangan na lang ng Namayan, 4 na lang. Kanina, 14. Ngayon, 4 na lang. Yan, ganda ng adjustment ng West Crame. Ano sa tingin mo naging adjustment dito ng West Crame? Ayun, napansin ko medyo nag-full court press na rin sila. Tapos nilimitahan yung mga scorer. Talagang dinikitan, hindi binigyan ng espasyo. Kaya sila nakahabol. Ayan. Santos, another 3. Medyo malakas. Rebound, Abraham, calling his teammates. Set natin ang play. Molo post. Nako, Mariwa, bumababa. Foul by Danao. Basket. Ayun. Nakashoot na din ang Namayan kay Taginod, 2 points. Score natin, kaibigan Christian, 82-76 in favor of Namayan. Hawak ang bola, Santos. We have 3 minutes and 35 seconds remaining in our fourth quarter. Nice 3 points by Santos. Ayun na sinasabi natin. So, nag-iinit na ulit si Santos. Grabe. Kaibigan, Ben, 3 na lang. 3 na lang. Kapit, mga kabarangay. Ayan, magandang laban to. 3 puntos na lamang ang kalamangan ng Barangay Namayan. Ayan, napaka-exciting na laban ito. Ayan, medyo may extra motion doon. May Pontillar. Hindi tinawagan. Warning daw. Medyo lumitaw ang kanyang siko. Ayan, balik ang kay Santos kalamangan. ulit. Sa 5. Abraham. Turnover.
Mariwa. Montelar. Pinalik ang bola kay Mariwa. Ayan, inuubos ang oras. 10 seconds to shoot. Ayan. Demata. Tumira ng 3. Demata, 3. Heartbreak dagger yon, kaibigang Christian. Kaya nga. Sabi na nga, kagaya ng sabi natin kanina, yan si Demata, yan ang pamatay sunog. Kumbaga yan ang bumbero ng Namayan. Tama ka dyan. Pag nakitang dumidikit na yung karamid, bigla akong bibilan ng 3 points. Ito sa inyo. Yan. Danaw. Ayan. Sinubukan bumawi. Hindi na ipasok ang 3 points. Wala na ulit ang kalamangan ng Namayan. Bigang Ben. Magandang laban. Ay, nako. Mariwa. Last. Ayan, napasok na tayo sa ating last 2 minutes of the ball game. At score 87-79. Marami pang pwede mangyari dito, kaibigang Christian. Oo, mahaba pa to. 2 minuto pa to. Traveling kay Monto. Medyo nagchacha doon si Monto. Naunang humakbang. Tama ka dyan. Abraham. Ayun na. Nice penetrate. Kita naman at kita si Paras. Paras, 2 points. Mga drop pass yung mga ganun na medyo breaking the defense, parang finding the open man. Ayun. So, ang ganda nung pinakita nung gwadya kanina. No? Hinatak niya yung 3 defender para malibre sa Paras. Tama ka dyan. Op! Alporte. Damiao. Naku, napali ang pasa. Sayang. Sayang. Nagmadali. Mahaba pang oras. Ayan, naku mo. Aga ang bola. Tumatakbo ang West Crammy Wildcats. Santos again. Nice layup. Nice. 4 na lang. Isang nakalamangan na lang, kaibigang Christian. Marami pang pwedeng possible na mangyari dito. 4 lang yan. Ayan, kapit mga kabarangay. Monto. Nawala ang bola. Ayan, at turnover. turnover tayo dyan. At nagbabalik po ang Barangay Basketball. The 44 seconds remaining in our 4th quarter. Lamang po ang Namayan 87-83. Abraham tumira ng 3. Wala. Foul. Pero kung pumasok yun, malaking impact yun. Magbabago ang ihip ng hangin. 1-point lead. Ano lang ang habulin nila. So 37 seconds lang natitira. Kung ang coach nito, foul. Parang nasa penalty naman parehas eh. Oo. Ayan, at kailangan lang na Abraham, kung hindi na ipasok ni Monto, isa lang na ipasok ni Monto. Danaw, tinawagan ng foul doon, no? 3 points. 3 points. Yun lang. Sayang. Shot, Danaw. 3 free throw yan. Kaibigan Ben, ayan. Sana may pasok niya yung 2, no? Para mas maganda ang laban. Yun lang, 2. Inaalat tong si Danaw, Pero mahirap yan. Crucial kasi ito Kung nasa ano yan, crucial yung pressure nasa iyo, yung bigat nasa iyo. Talagang kakabahan ka eh. May pasok ang yung pangatlong free throw, ayan. Ayan, at 4 na lang. Inahabol ng West Crammy. Pero kung naipasok nyo yung 2 free throw na yon, nako, mag-iiba ang takbo ng laro. 2 na lang. Mas ang pressure kayo, mas bibigat sana sa Namayan. Ayan, kagaya nga ng sabi ko sa'yo, magpa-foul na lang yan. Kasi ilang segundo na lang eh. Tama ka dyan. At Mariwa, going to the lane. Ayan, at nais natin pasalamatan na ating mga cameraman and crew, at ating mga production assistants, ang Scan International, and ang ating director, Ed Tinasa, and also our commissioner, Coach Arlene Rodriguez. Santos, blocked by Demata, foul ang tinawag. Yun. Ayan, sana makonvert niya lahat yung free throw niya. Ayan.
para mas maganda-ganda yung laban. Yun, speaking of conversion, pasok ni Santos ang unang free throw niya, kaibigang Christian. Ayan, Ayan, 5 na lang. Although hindi ho natin kasama ngayon si kaibigang Bob at may ibang kumbaga pinagkakaabalahan. At nakatutok po siya sa ating ball game ngayon. Ayan. Foul. Mariwa. So pag naipasok niya yan, kaibigan Ben, tapos ang laban natin. Tapos na ang boxing. Ayan na. 6 na puntos na po. So 14 seconds na lang. Quick 3. Danaw. Foul na naman. Foul again. Mukhang mukhang pag naipasok niya yung tatlo at still, maaari pa. Exactly. Quick 3, no? Kailan may pasok niya yung tatlo. Nice. First basket is good. Ayan, at second free throw. Naku, wala. Yan, nakita mo na sa mukha niya yung frustration. Oo, pressure yan eh. Pressure free throw yan. Siya ulit. Siya ulit yan sa free throw line. Okay, at 4 points. 11 seconds remaining in our ball game. Kailangan nila dito isang steal at isang 4-point play kung gusto nila mag-overtime. Never say die. Ika nga ng ating Barangay Ginebra. Ang Barangay Ginebra. Kagaya nga ng ating bisita. Bin-season mula sa Gordon's Green. Huwag susuko. Never say die. Ayan. At mukhang kakayanin pa to ng West Crame. Monto inbounding the ball. Finding Mariwa. Final ni Santos. Number 18. 9 seconds. Quick 2, tas foul ulit. Possible na pwede natin i-advise ng coach yan. Ayan. Ano sa tingin mo, this was a great ball game, kaibigan Christian. Medyo kinapos nga lang ang ating West Crame Wildcats. And ano sa tingin mo ang naging advantage ng Namayan Don Seekers? Siguro advantage niya yung sa third quarter kasi malaking factor yun eh. Ang laking bagay nung ginawa ng adjustment agad pagkatapos ng first half, yung depensa, yun ang binigay eh. Tapos nilipit na lang sa 12 puntos. Yun ang nagdala dun eh. Final score, 94-88. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito po sa Barangay Basketball at abangan niyo po kami muli pareha din sa inyong mga kaganapan sa mga barangay at natin po namin sa inyo mga best barangay basketball players within the metro. At ang Barangay Basketball po ay hinatid sa inyo EBC Sports, Net 25, EB News PH, Radyo Aguila, and Pinas FM 955. Muli po, ang inyong likod, Ben Bernaldez at Christian Nagsalud.